Maya-maya pa ay dumating na ang Don, naka-wheelchair ito at tulak-tulak ng isang nurse na lalaki. Malaki ang ngiti nito sa kanya, habang papalapit ito, siya naman ay tumayo at magalang na bumati. Magandang umaga po. Ako po si Serena, kinagagalak ko po kayong makilala Don Manuel. Pagbati ni Serena. Masaya ako at nakapunta ka iha. Sa wakas at nagkita din tayo. Sige iha, maupo ka na habang hinihintay natin ang aking apo na bumaba. Tsaka pala, wag muna akong tawaging Don, lolo na ang itawag mo sa akin, dahil apo na rin kita. Wika ni Don Manuel. Sige po, sumang-ayon na lang si Serena. Kamusta na pala ang papa at mama mo? Tanong ni Don Manuel. Okay naman po sila, nasa kabilang city po sila ngayon nakatira, at ako po ay, hindi na naituloy ni Serena ang sasabihin, dahil nakikita na niyang bumababa ang apo ni Don Manuel. Kinabahan siya nang makita ito. Mataas na lalaki, maputi, matangos ang ilong, gwapo at maganda magdala ng damit. Naka-long sleeve ito ng light blue, at nilulupi ang mga sleeve nito papunta sa may siko, habang pababa ng hagdan. Oh, andito na pala ang aking apo. Nagulat naman si Serena sa pagkilala kung sino ito. Ikaw, gulat na wika ni Serena. Ako nga, wala nang iba. Hi, I'm Leo. Ngisi nito at sabay na inilahad ang kanyang kamay kay Serena. Hindi alam ni Serena ang gagawin, lalo siyang kinabahan nang makita si Leo, nakaklase niya, na kinaiinisan niya at ang unang humulik sa kanya. Kinindatan naman siya ni Leo, at parang sinasabing makipagkamay ka na, nangangawit na ako. Tsaka palang nakipagkamay si Serena. Malamig ang kamay ni Serena, damang-dama iyon ni Leo. Naramdaman naman ni Serena na sobrang lambot ng kamay nito, na mas malambot pa sa kamay niya. Agad niya itong binawi. So, iha, nagkakilala na ba kayo? Balita ko kasi pareho na kayo ng school na pinapasukan, tanong ni Don Manuel kay Serena. Opo, tipid na sagot ni Serena. Actually, lolo mag-classmate po kami. Pagdagdag ni Leo sa sinagot ni Serena. Ah, mabuti kung ganon. Hindi na ako mahihirapan na ipakilala kayo sa isa't isa. Masayang wika ni Don Manuel. Halina kayo at kumain na tayo. Yaya ni Don Manuel. Nag-aalangan naman si Serena na sumunod. After you, wika naman ni Leo sa kanya. Napahanga din naman si Leo kay Serena nang makita ito. Dahil lumabas ang kagandahan nito sa suot nitong dress at konting make-up. Sa school kasi ay hindi niya ito nakikitang nagmi-make-up kumpara sa iba niyang kaklase. Hindi rin alam ni Leo na si Serena pala ang sinasabi ng kanyang lolo, na kailangan niyang pakasalan bago ito mamatay. Hindi rin siya payag sa kasunduang ito ng kanyang lolo, pero ngayong nakita niya si Serena, mukhang nagbago ang kanyang isip. Sa hapagkainan, habang kumakain ay magiliw na inaalok ng mga pagkain si Serena ng kanyang lolo. Sige iha, kumain ka lang ng kumain. Huwag ka mahiya wika ni Don Manuel. Opo, salamat po, wika naman ni Serena. So, iha, sabi mo kanina nasa kabilang city pa kayo nakatira? Tanong ni Don Manuel. Opo sila mama at papa po nandun nakatira, ako po nangungupahan po dito, medyo malapit po sa school namin, wika ni Serena. Nangungupahan? Nagulat na tanong ni Don. Nagulat naman si Serena, na parang nagalit ito sa sinabi niyang nangungupahan siya. Opo, kasi po wala po kaming bahay dito sagot ni Serena. Kung ganun, saan ka nangungupahan? Ikaw lang ba mag-isa? Di ba delikado yun? Pag-aalalang tanong nito, medyo malapit lang po dito. Opo, ako lang po mag-isa, pero kaya ko naman po ang sarili ko, wika ni Serena. Sa panahon ngayon iha, hindi mo masasabi. Mahirap na, siguro dito ka na lang tumira. Wika ni Don Manuel. Ho, gulat na wika ni Serena. Oo iha, tutal magpapakasal naman na kayo ni Leo, ganun na din yun, at para mabigyan nyo na kaagad ako ng apo. Masayang wika ni Don Manuel. Apo, wika ulit ni Serena at dahan daw ang lumingon kay Leo nang umingiti ito. Napakamot na lang si Serena. Sabi ko na, hindi na sana ako nagpunta dito, nasa huli talaga ang pagsisisi, wika ni Serena sa kanyang sarili. Pagkatapos ay madami pa silang pinag-usapan nila Don Manuel. Si Leo naman ay minsan lang magsalita, at sunod-sonoran din sa kanyang lolo, kung ano man ang sabihin nito. Sinabi nito na, bago magkatapusan ng buwan, ay kailangan na silang ikasal.
Ang mga bisita lang ay mga malalapit at hindi ito isa sa publiko, dahil na rin sa mga kaaway nito sa kumpanya, at iba pang mga business. Dahil kapag nalamang ikinasal na ang kanyang apo, ay ibig sabihin ay manganganib na ang kumpanya nila, dahil inaakala nilang hindi pa marunong at handa si Leo na magpatakbo ng kumpanya. Kaya ililihim lamang muna nila ito, pumayag din naman si Serena dito. Dahil ayaw din niyang pagkaguluhan. Alam niyang mayaman si Don Manuel, at maraming nakakakilala sa pamilya nila. Pagkatapos nilang mag-usap, ay nagpaalam na si Serena. Ipinahatid siya kay Leo, at para na din mas ando siya bukas, dahil sabi ni Don Manuel, ay bukas na bukas din ay lumipat na siya sa mansyon. Wala namang nagawa si Serena, kahit na tumutol siya ay hindi rin ito papakinggan ng matanda. Habang nasa loob ng kotse ay tahimik lang sila, kaya naisipan na lang ni Leo na magpatugtog ng music. Saan ba dito yung inuupahan mo? Tanong ni Leo kay Serena. Yung JKS Building, sagot ni Serena. Ah okay, wika ni Leo. Nang makarating sila sa lugar, ay pinark ni Leo ang sasakyan. Sige, salamat, wika ni Serena. Lumabas na si Serena ng kotse. Pero nagulat siya na lumabas din si Leo. Sinuot nito ang shade na dala, at sumabay sa kanya sa paglalakad. Nagtitinginan naman ang mga taong nakakasalubong nila, sa unang tingin lang ay nagkagusto na kaagad ang mga ito kay Leo. Kaya naisip niyang, teka, di mo na kailangan ihatid pa ako sa taas, wika ni Serena. Nauuhaw kasi ako, baka gusto mo akong painumin. Wika ni Leo. Hay, yun na lang ang nasabi ni Serena, at tuluyan na siyang naglakad at pumasok sa elevator na kasama si Leo. Nang makarating na sila sa inuupahan na kwarto ni Serena, ay nagpalingalinga si Leo. Maliit lang ito, walang bukod na kwarto. Ang sala at kwarto ay iisa lang, at maliit lang ang ref ni Serena. Halos wala rin siyang gamit, kaya sa kama na lang umupo si Leo. Sige umupo ka muna dyan, kukuha lang ako ng inumin, wika niya. Okay, wika ni Leo at umupo sa gilid ng kanyang kama. Anong gusto mo palang inumin, juice, water or soft drinks? Tanong ni Serena. Ah, kahit ano na lang meron, sagot ni Leo. Habang nagtitimpla ng juice si Serena, ay tumingin-tingin ng mga gamit si Leo. May mga naka-display na picture at ibang drawing ni Serena sa dingding. Nakita din niyang merong picture si Serena nung bata siya, at kasama ang isang lalaki. Oh, ito na yon juice mo, wika ni Serena. Sino ta? Tanong ni Leo. Kababata ko yan. Agad namang kinuha ni Serena yun picture, at itinago sa drawer. Habang nakatalikod si Serena, ay lumapit sa kanyang likod si Leo. Kababata o boyfriend, bulong nito sa kanyang kaliwang tenga. Nalanghap naman ni Serena ang hininga ni Leo, at mabangong amoy ng pabango nito. Kababata ko, okay, sagot ni Serena. Uminom ka na nga. Ito juice mo o, iniabot ulit ni Serena ang baso kay Leo. Kinuha naman ito ni Leo at uminom, habang nakatingin sa kanya. Nailang naman si Serena sa pagtingin ni Leo sa kanya, kaya umupo siya sa kabilang gilid ng kama. Pagkatapos uminom ni Leo, ay inilapag nito ang baso sa maliit na lane sita. Sige, bukas na lang ng umaga kita sa Sanduan. Ihanda mo na ang mga gamit mo, wika ni Leo. Sige, wika ni Serena. Tsaka nga pala, anong number mo? Tanong ni Leo. Ito, ibinigay ni Serena ang cellphone niya kay Leo, at kinopya nito ang number niya. Okay, tipid na wika ni Leo. Lumakad na ito papunta sa pinto. Nakasunod naman si Serena, nang bigla itong huminto. Teka, may nakalimutan pa pala ako. Wika nito. Ano yun? Maang natanong naman ni Serena. Pagkawika ni Serena ay humarap si Leo sa kanya, at mabilis siya nitong hinalikan sa labi. Nagulat naman si Serena. Sige, good night wifey. Mahinang sabi nito sa kanya, at mabilis na lumabas ng pinto. Wifey, wika naman ni Serena sa sinabi nito. Pagkatapos ay sinarado na ni Serena ang pinto. Maagang nagising si Serena, para magayos ng mga gamit. Sinabi na din niya sa kanyang parents ang nangyari, na pinapalipat na siya ni Don Manuel sa malaking bahay nito. Tuwang-tuwa ang mga ito sa kanyang balita, pero siya ay malungkot, dahil alam niyang magbabago ang kanyang simpleng buhay, kapag lumipat na siya sa mansyon. Nagring ang cellphone niya, tiningnan niya ito,
pero hindi nakasave sa phonebook niya kung sino. Hello, sagot ni Serena. Ready ka na ba? Wika ni Leo. Nabosesa naman ito ni Serena. Oo, wait lang, pagkababa niya ng phone ay may kumatok sa pinto. Pagkabukas niya ay si Leo ang nakita niya. Oh, andito ka na pala, tumawag-tawag ka pa, wika ni Serena. Siyempre, chini-check ko lang kung gising ka na, wika ni Leo at sabay upo sa may kama ni Serena. Ano pang inuupo-upo mo dyan? Fair na, wika ni Serena. Okay. Agad namang tumayo si Leo, at tinulungang magbuhat ng gamit si Serena. Pagkarating nila sa mansyon, ay agad silang sinalubong ni Don Manuel at mga kasambahay. Tuwang-tuwa ito nang makita si Serena. Maligayang pagdating iha, masayang bati nito. Magandang umaga po Don, Lolo. Nakangiting wika ni Serena at nagmano siya dito. Sige iha, magpahinga ka muna. Apo, ituro mo sa kanya ang inyong kwarto. Utos nito kay Leo. Pagkatapos ay naglakad na si Leo paakyat ng hagdan sa taas. Sumunod naman siya dito, habang iniisip ang inyong kwarto. Sa isip-isip ni Serena. Nakita niyang binuksan ni Leo ang nasa kaliwang pinto na nasa bandang dulo. Dahan-dahan namang pumasok si Serena. Malaki ang kwartong iyon, na may kulay na blue at white, may sarili itong sala, at sa kanang bahagi ay ang pinto ng bathroom. Sa bandang kaliwa naman ay ang damitan, pagbukas niya ay meron na itong laman ng mga mamahaling damit ng pangbabae, at pati mga accessories ay ando doon. Paglakad niya pa ay nakita na niya ang kama na malaki, sa gilid nun ay ang bintana at terrace na makikita ang garden sa baba. Napaupo muna si Serena sa upuan na nandun sa terrace. Dahil ang gandang pagmasdan ng iba't ibang kulay ng mga bulaklak. You also have flowers. Wika ni Leo habang nakatayo at lumakad papalapit sa kanya. Oo. Ang ganda kasi, nakakawala ng pagod o stress, wika pa niya. Tama nga si Lolo, girls love flower, wika ni Leo, habang tumayo si Leo sa may terrace. Alam mo ba, kahit na unang nawala si Lola, hindi yan pinabayaan ni Lola na malanta dati nung nakakalakad pa siya, araw-araw niya yang dinidiligan at tinataniman. Kwento ni Leo. Matanong ko nga Leo, ano ba ang sakit ng lolo mo? Tanong ni Serena. Iba-iba na ang sakit ni Lolo, diabetes, high blood, halos lahat na, kaya tinapat na kami ng doktor, na sandali na lang namin makakasama si Lolo. Malungkot na wika ni Leo. Yung parents mo nasaan? Tanong ulit ni Serena. Nasa abroad, lagi naman silang busy Mula pagkabata ko, kila Lola at Lolo na ako lumaki. Kaya sanay na rin ako na wala sila, wika ni Leo. Ganun ba? Wika ni Serena. Ikaw, nasan ang parents mo? Tanong din ni Leo. Ayon nasa kabilang city, busy din sila sa maliit na negosyo namin. Kaya halos wala din sila sa bahay, wika ni Serena. Buti pinayagan kanilang tumira mag-isa, wika ni Leo. Hindi no. Tumakas lang ako sa amin. Wika ni Serena. Kaya pala, wika ni Leo. Kaya pala ano? Tanong ni Serena. Kaya pala mag-isa ka, wika ni Leo. Wika ni Serena. Maya-maya pa ay may narinig silang katok, si Serena ang nagbukas ng pinto. Nakita niya ang dalawang katulong na daladala ang kanyang mga gamit, pinapasok niya ito. Nako, ako na lang po ang mag-aayos niyan. Wika ni Serena. Hindi na po madam, kami na po bahala na mag-ayos ng mga gamit nyo, wika ng isang kasambahay. O sige, tutulungan ko na lang kayo, wika ni Serena. Samantala, si Leo naman ay bumaba muna, at sila Serena at mga katulong ay naiwan sa kwarto. Nang matapos sila Serena sa pag-aayos ng mga gamit, ay niyaya na siyang kumain ng katulong. Sabay-sabay ulit silang kumain nila Don Manuel at Leo. Medyo naninibago pa ng kaunti si Serena, sa setup na ganun ang pangmayaman na lamesa, pero sabi niya sa sarili ay masasanay din siya, kapag matagal na siyang nakatira dito. Kamusta iha, nagustuhan mo ba ang kwarto? Kung meron ka pang gustong ipaayos o ipabili, sabihin mo lang wag ka mahiya, wika ni Don Manuel. Maganda na po yun kwarto, okay na po para sa akin. Wika ni Serena. Sige, mabuti kung ganon. Mamaya, ibibigay ko sa'yo ang card mo, kung meron kang gustong bilhin gamitin mo lang yun, wika ni Don.
Nako, wag na po, pinapadalhan naman po ako ng allowance ng mama ko pagtanggi ni Serena. Iba naman ang galing sa mama mo at galing sa lolo. Sige ka, magtatampo ako sayo, kapag hindi mo tinanggap yon. Basta sabihin mo lang kung ano gusto mo wika ni Don Manuel habang hawak ang kamay ni Serena. Sige po lolo, tumango na sagot ni Serena. Pinapaayos ko na ang mga papeles at mga dapat ihanda sa kasal nyo. Pasensya ka na kung simple lang muna ang gagawin nating kasal, dahil isisekreto lang muna natin ito sa iba. Kapag naging maayos na ang lahat, tsaka na lang ulit kayo magpakasal ng bongga ni Leo, wika ni Don Manuel. Okay lang po yun lolo, wika ni Serena. Leo, tinawagan mo na ba ang mommy mo at mga tita mo? Tanong ni Don Manuel. Yes po lo, nakausap ko na po si mommy, darating daw po sila pati sila tita Raquel, wika ni Leo. Mabuti kung ganun, wika ni Don Manuel at nagpatuloy na sila sa pagkain. Pagkatapos nila kumain ay niyaya siya ni Leo na mag-swimming sa pool. Terrace swimming tayo, wika ni Leo. Hindi kasi ako marunong lumangoy wika ni Serena. Habang nagsasalita si Serena, ay naghubad ng pang-itaas si Leo, sabay hinhila niya si Serena sa pool. Napasigaw si Serena. Nagkakawag naman si Serena, mabilis na kumapit siya sa balikat ni Leo. Si Leo naman ay tawa ng tawa sa nakitang reaksyon ni Serena. Malakas na tawa ni Leo. Papatayin mo ba ako? Sinabi ko na sayo na hindi ako marunong lumangoy. Inis na sabi ni Serena, habang kapit na kapit pa rin kay Leo. Bakit ka natatakot? Andito naman ako wika ni Leo. Bigla silang nagkatitigan ni Leo, masyado pala silang malapit sa isa't isa. Habang nakakapit siya ng mahigpit kay Leo, naramdaman niyang yamakap ang kamay nito sa kanyang baywang, si Leo na ang unang nagsalita. Sige, dadalhin kita sa medyo mababaw, wika ni Leo. O sige, wika ni Serena. Pagkatapos ay unti-unti na siyang bumitaw kay Leo, nang makarating sila sa medyo mababaw. Nakatayo lang si Serena sa may gilid ng pool, habang si Leo ay langoy ng langoy. Pinanunood na lamang ni Serena si Leo, magaling ito lumangoy. Maya-maya pa ay napansin niyang nagdala ang mga maid ng snacks nila ni Leo sa may lamesa at towel nila. Medyo nilalamig na si Serena, kaya naisipan na niyang umahan. Subalit habang umaahon siya, ay napadulas siya sa tiles, kaya nahulog ulit siya sa pool, nasalo naman siya ni Leo, at saktong nagtama ang kanilang mga labi. Nagulat naman si Serena sa nangyari. Ano ba? Sigaw ni Serena habang itinulak si Leo. Buti nga sinalo kita dyan Sagot ni Leo, galit na titig na lang ang naisagot ni Serena, at muli siyang umakyat para umahan. Kinuha kaagad niya ang towel na nakalagay sa may upuan. Nilalamig na ako, mauuna na ako. Palm ni Serena kay Leo. O sige, sagot naman ni Leo. Pagkatapos ay dumiretso na si Serena sa loob ng bahay para maligo.